hindi ko po natapos yung pag-aaral ko kaya gusto ko po magtrabaho agad. Namasukan po ko diyan sa Pampanga. Binubugbog po ako nung amo ko. Tapos yung buhay ko dito, humihingi na lang ng pagkain. Mahirap pala 'pag malayo sa pamilya dahil wala kang mapupuntahan. 'Pag may problema ka, wala kang masasabihan, isasarili mo na lang. Ma, Happy Mother's Day po at pasensya na hindi ko po kayo nakatulungan. Sana po mapatawad niyo ko at sana po makauwi kami sa amin at makita ka. Hihingi po talaga ako ng sorry sa inyo kahit ilang beses pa, mapatawad niyo lang ako.
Bakit? Binuto ko po kasi yung kabila. Kanino ba yung benepisyo ng PWD? Hindi ko po alam. Pero ako dapat nag-apply po ako. Kinuha po nila akong president. O hindi natutuwa po ako kasi sabi daw po may buwanan pong bigay. O, nung magpipilap na po ko, hindi na po nila ako sinalo. Yun Pero lang. PWD ka naman talaga, kita naman eh. Opo. Pero hindi po ako I-apply mo na lang ulit, no? Hindi ko po alam kung paano po mag-apply. Kasi nga po, second year high school lang po natapos ko. Hindi, kahit nakatapos or what, basta PWD at totoong mahirap, yun ang mga pinagkakalooban, di ba? Sige, okay. Next, ibang usapan na tayo kasi hindi namin hindi namin saklaw yan. Medyo nagulat lang ako na sa sinabi mo na tinanggal ka ni Kapitan. Hindi ko alam. Jessalyn, kumusta naman ang nanay at tatay mo? Ilang taon ng nanay mo? 47, Bata pa, tatay mo? 61. So sa ngayon, nagkakausap-usap kayo sa phone? Opo, pero yung father ko po, meron po siyang tampo sa akin. Pero namatay na po kasi siya. Kaya yung mother ko na lang po yung hindi ko pa po nakikita. Yung tatay mo? Yung apat po, nakunan po ko kambal. Tapos sunod po siya, yung bunso ko po na nasisarian po ako. So, sana last na yun. Yung nga po sabi po magpalaygit po, ayaw po ng doktor kasi bata pa daw po. Bata pa. Kasi pahirap ng buhay. Opo, by time nga po, hindi po ako nakalabas ng hospital. Mabot po kami, isang linggo pa lang po mabayaran po yung hospital kasi
anong tawag dito? Yung indigene? Yun po, hindi napasupo. Dapat 3 days lang po pala. Ano na po. Hindi po kami masyadong naano ng biyanang kasi po, na-stroke po yung biyanang ko po. Siyempre, asikasuhin po niya. Kaya, napabayaan po kami sa hospital. Okay. So ngayon, Giseline, no, tanong ko sa'yo. Kasi sabi mo, namatay yung tatay mo na may tampo sa'yo. Tapos mula nung mag-asawa ka, hindi na kayo nagkita ng nanay mo. Tapos ngayon nagkaroon ka na ng 3 anak. Opo. May sarili na kayong pamilya. Naramdaman mo rin ba kung ano yung feeling ng magulang? Kasi sabi mo naging matigas din ang ulo mo. Siguro ngayon may sarili ka ng pamilya. Dahil sabi mo sobrang hirap dinadanas mo dito. Naramdaman mo ba or na-realize mo ba yung feeling ng mga magulang natin kung gaano nila tayo kamahal? Opo. Yung palang sinasabi po sa akin na sundin ko po sila. Kung bakit may hinanakit siya sa'yo. Opo. Sa, kaya nga po minsan pag naisip ko po yung papa ko, ako po yung nagsisisi sa sarili ko kung bakit nangyari po sa kanila. Kasi po, 7 kayo magkakapatid. Lagi ko pong sinasabi sa papa ko, hayaan niyo pa nakapagtapos ako naman bahis sa hirap sa inyo. Ako ang tutulong. Pero hindi ko po nagawa. Hindi mo nagawa. Po, dahil sa katigasan ng ulo. Siyempre po, teenager po. Gusto po yung gala, ganun lang po ang gusto. Ay, para yung sinasabi ng magulang, sundin po. Hindi ko po sinunod. Kaya sisingsi po pag nakikita ko po yung hirap po namin minsan. Hindi po kami kain. Yung mga anak ko po, pakakainin na po ng mga tsuhi.
Mga bagay-bagay talaga na kahit anong kayod natin, parang napakahirap pa rin. Parang ang bigat-bigat ng buhay natin. Dahil walang basbas siguro ang mga magulang natin. No? Minsan naman kahit mahirap lang ang buhay natin, napakasarap sa pakiramdam dahil alam natin nakakampi natin ang ating mga magulang. 'Di ba sa'yo rin mismo nang galing na dito, nararamdaman mo na parang wala kang kasama? Parang kulang po ako. Parang may kulang. Opo, hindi po buo yung pagkatapos pag wala po yung mother ko na. Di ba? Ngayon pat mag-isa na lang magulang mo. So habang may panahon ka pa, huwag mong hintayin mawala na yung magulang mo. Saka mo patuluyan maisip, no? Opo. So yan ang payo ko sa'yo. Pag may chance, mag-ipon ka. Kahit pamasahe lang, balikan. Hindi ko sinasabing iwanan mo tong lugar na to or what. Depende yan sa pag-uusap ninyong mag-asawa. Pero gawan nyo ng paraan. No? Mag-ipon ka para may pamasahe, para makausap mo yung magulang mo, nanay mo. No, saka kayo bumalik ulit dito. Pag-pray mo, lagi mo isasangguni kay God yung mga gagawin mo. No? Dahil napaka-importante yung basbas ng magulang. No? Ano bang sige, paano ba yung nasabi mo sa akin, bakit dumarating yung point na minsan yung mga anak mo pinapakain na lang ng mga tsuhin ninyo? Kahit sinong tao pag may problema, lalapit at lalapit yan sa magulang. Alam mo yung pag may problema ang isang tao, mayakap lang ng magulang, kapatid, gumagaan. Diba? Hindi lang sa pera tayo sumasaya, kundi sa pamilya din at sa bendisyon ng Panginoon. Ha? Tandaan mo yan. Ayan mga kababayan, nalaman natin ang buhay ni Jessica. Ayan. So sana sa pagpunta namin na ito, mapanood ng magulang mo, makita nila yung problema mo. No? At sana makatulong din kami sa iyo para sa mga anak mo. Pahingi tayo ng isang sakong bigas. No? Ayan, so may dala kaming bigas dito, Jessica. Ay, Jessica. Alam mo bang, ayan, sana makatulong to, no? Maraming salamat po. Tapos, dahil nanay si Jessica, pahinging bulaklak. Pasensya ka na, Kuya Rizky, hindi ko napagsabay. Sobrang init mga kababayan, kahit yung mga kasama ko sa init ng panahon, basang-basa ang likod. Ayan.
Nakikita ko po yung mga anak ko wala pong makain. Mm. Puro mother ko po yung naalala ko. Mm. Okay. Basta gawin mo lang yung best mo para sa anak mo. No? Dahil ganyan din ang ginagawa ng nanay mo noong maliit ka pa. Okay? At hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang lahat para ipakita, iparamdam mo rin. Kasi may kasabihan tayo na hindi natin mararamdaman talaga yung totoong value ng magulang hanggat hindi tayo nagkakaroon mismo ng anak. Diba? So ngayon naramdaman mo kung anong halaga. Dahil naramdaman mo na ngayon kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak. Kaya ganun ang galit nila sa'yo, parang nagtampo yung tatay mo nung sinuway mo sila. Diba? Kaya pag nakita ng tatay mo na pinuntahan mo ang nanay mo, papatawad ka na nun. Ngayon palang pinapatawad ka na niya eh. Magsisi ka lang, ipag-pray mo lang. Sana po. Sigurado yun. Ipag-pray mo lang. Walang imposible kay God. Ipag-pray mo lang. So, ayan, no? Pati ako iyak ng iyak. Sige, ha? Laban lang. Sana makabalik kami dito. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Problema ni Jessalyn kasi, yung pamasahe nila papuntang Bicol. At syempre, kasi 3 yung anak niya, hindi na rin ganoon kadali ang magbiyahe. Pero gaya ng aking sinabi, pag-ipunan mo at kung talagang gagawin mo, maraming paraan. Dahil malakas ka pa, malakas din yung asawa mo. Kailangan kasi hindi pwedeng ikaw lang pupunta. Kasama rin yung asawa mo. Gaya ng aking sinabi, para walang sawang pagsuporta at tulong nyo rin kay Daddy Frankie. Ayan, bago po tayo magpaalam, shout out ko ang Team Rise Above at mga kababayan natin na nasa abroad, mga kababayan natin OFW. Ayan, maraming salamat po. Shout out kay Tita Honey S and lahat-lahat po. Maraming salamat. God bless po. Daddy Frankie po, anak ng